matatakot talaga ang mayor. Especially dito sa Maynila. Puro sindikato dito. Puro yung due process, sir. Yun ang pinakamahirap. At kung may abogado yan, sir, matapos na lang ang termino ng animal, respect is not enough. Dito sa Pilipinas, sino ho yung dapat managot doon sa mga pagpatay? Yung pong mga kapulisan, they refuse cooperation with the Commission on Human Rights. Information na gusto ninyo palang makalap namin. Mr. Chairman. Yes, Your Honor. Ang isa hihingi kami ng mga investigation reports, spot reports, kung anong mga ebidensya available sa police. Hindi ko sila nagbibigay. At pinagbabawalan makipag-ugnayan ng Commission on Human Rights, kasama ko yung mga NGOs or human rights workers. Ano naman documentation nun? Nung direktiba from the leadership of the PNP, anong documentation? Meron hong Commission on Human Rights made mention na hindi kumpleto yung report. Kaya ko po nabanggit na hindi siya kumpleto because this is only a report on the sampling made by the Commission. So, nung ako pa ay chief PNP, I was cooperating with the CHR. We cooperated with them. Bakit yung report nyo ngayon ay sinasabi nyo hindi nag-cooperate ang PNP? alam nila yan, mainit talaga ako sa druga. Pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang, I will do the same thing again and again and again, basta nandyan yung droga. We invited the former president to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Lima kanina, haba-haba ng sinasabi. I never interrupted her. Kahit anong sinasabi niyang mahaba. Tayo natin matapos, huwag natin i-interrupt, Mr. Chair. Ikaw, Senator De La Rosa, did I ever tell you to shoot a criminal na defenseless na nahuli na ninyo? Never in my whole life, Mr. President. I can tell you, Mr. May Chairman. sinabi ba ko sa inyo na isalvage ninyo yung tao? Never, Mr. President. Sir, noong ikaw ay presidente, lahat ng tao sa Pilipinas kinukonsider kang hero dahil sa ginawa mong war on drugs. Lahat ng politician we're singing praises. Hallelujah! Thank you, Mr. President. Meron pa nga mga congressman nagsabi, Mr. President, sana ma-extend ang term ni Pangulong Duterte dahil sa ganda na nangyari sa ating war on drugs. 1.6 million ang nag-surrender. At ang nahuli, there were around 300,000 na nakakulong sa mga kulungan all over the Philippines. Do not do that because that is not good. Do not commit. Kung ganun ang ugali mo, huwag ka nang mag-mayor, huwag ka nang ma-presidente, gago ka. Trabaho kayo ng gusto, alam ninyo na ang droga talamak. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin ng seryosong bagay ng war on drugs saka extrajudicial killings. Ako bastos, Salamat ma'am. Wala ang hiya talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. Are you in possession or are you the repository of data about drugs? So sabi niyo sa akin, they should be in possession of the data to how to measure a success or failure in the war against drugs. Okay. Ang asahan mo to fight drug, patay ang Pilipinas. Take it from me, galing ako sa taas presidency. Rito niyan is mayor, pati police at barangay captains. Yun lang yun. Yun ang kailangan mo. You cannot solve the problem. Pili na po natin yung pagsisira at paninira sa mga institusyon. Hindi ba paninira? Because sinasabi ko, para sabihin kulang
Pero may nasabi Hindi rin nila kasalanan. may Ang nasabi ideya rin talaga hindi kulang inutil. ng tao, Pero- kulang ng organization. Pero I Yes, heard- we will confirm it na yan ang isa sa mga initial kaagad na lumalabas na in aid of legislation na ideas. Yung PIDEA, pinasa lahat ng drug dyan, pero kaya ba? Yan. Nakuha natin ng feedback yan sa Presidente. So, Kung naging chief PNP, sobrang talamak ang druga. Everywhere, anywhere, buong Pilipinas, kalat ang druga. Hindi kaya ng PIDEA. Hindi sa sinisiraan ni Pangulong Duterte ang Hindi kaya. PIDEA. Talagang hindi kaya. Di kaya. 2,000 plus lang yung PIDEA. Tapos yung PNP, 200,000 plus. So you better use the 200,000 plus at Kinig kayo kasi makinabang ang bayan natin. Hindi ang yabang ko dito, ang bayan ang makinabang natin. Hindi ang problema, hindi nila basta-basta mapaalis. Siguro, i-isolate nila, i-assign nila ng duty na medyo mapalayo, but they can only do so much. Pero paglabas ng opisina yan, sir, may baril, may authority, and they come into contact with criminals, yun ang problema ng bayan. Mr. President, did we use the disciplinary power or authority of the Office of the President over these highly urbanized city local government officials during your term, 6 years? Did you use it? Mahirap, sir, yung kung mayor. Yes, Mayor. Against a mayor. Mahirap because yung word na due process, sir, yun talaga ang... I am not trying to belittle the democratic principles of our country. Pero yung due process, sir, yun ang pinakamahirap. Pagka pinailan mo ng kaso due process, it would take years. At kung may abogado yan, sir, matapos na lang ang termino ng animal, wala mangyari. Kaya, hindi naman ako nagyayabang. Lahat naman tayo may init sa ulo eh. Pero pag mayor ka, kung sabihin mo, si Mayor Duterte, ilang termino na yan, love siya ng tao. Sinasabi ko, hindi ko kailangan ang love ninyo. You just obey the law. Huwag na yung love ninyo, hindi ko kailangan yan. Marami akong love sa labas. Naglalove. Ang problema dito, sir, is when you are a mayor, dito na lang tayo sa mayor, pag hindi takot ang tao sa iyo, kung sabihin mo lang, wag yan kasi por respeto si mayor. Respect is not enough. Dito sa Pilipinas, kung sabihin mo, wag natin gawin yan por respeto kay mayor. Ibang klaseng tao yan, sir. Medyo yung mga lasing-lasing siguro, papaputok-putok, yung malasing, bang-bang-bang. Huwag mong gawin yan kasi nakakaya kay mayor. Pero iba yung kriminal, sir. Yung mga kriminal, hindi yan. Thank you, Mr. President. Can I take advantage of the presence of the CHI Chairman, Attorney Palpalatok? And thank you for attending us. Very short notice. Sa umaga lang namin siya naimbita. Can you tell us briefly, anong ginagawa ng CHR? Kasi merong unfinished business ang former chairman ninyo. Kanina sinabi niya ni Senator Laila de Lima. Can you tell us briefly what are you doing on the complaints or grievances against the Philippine war on illegal drugs? And maybe, siyempre, I'm sure mahaluan mo ng konting overlaps, EJK dyan. Yes, go ahead, Chairman. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po. Regarding po dun sa DDS investigation conducted by then Chairperson Laila de Lima,
Yun po ay natapos ng 4th Commission under Chairperson Eta Rosales. Katulad po na nabanggit ni Madam Chair, nagkaroon ho ng endorsement sa Ombudsman for the determination of filing of administrative and criminal cases. Regarding the drug war, yun pong 5th Commission under the then Chairperson Chito Gascon conducted investigations on killings in relation to the drug war. Meron hong nailabas na report during that time. Ito po yung report on investigated killings in relation to the anti-illegal drug campaign. Nailabas po ito noong April 2022. Subalit, ito hong report na ito is not on the determination on accountability. It's more on the policy recommendations to different agencies of the government. Pero tinignan po kung meron hong paglabag sa karapatang pantao. And ang conclusion po dun sa report na yon is there is a violation of human rights, particularly right to life, and it's the failure of the state to address the problem. Wala pong, dun sa report pong yun, wala akong determination kung sino accountable. That's why ito hong aming commission ngayon, the 6th Commission, formed a task force para ho tignan ulit yung mga kasong iniimbestigahan ng komisyon and to determine ang accountability naman kung sino ho yung dapat managot doon sa mga pagpatay. So ang naging problema ko kasi ng komisyon dito ay yung pong mga kapulisan, they refuse cooperation with the Commission on Human Rights. Ayaw ho nilang bigyan ng dokumento ang komisyon. At dahil ho dito, naging problema ng komisyon ng pag-conduct ng investigation, hindi ho namin matapos. And sa ngayon, because of this congressional inquiries, umaasa ho kami na makakakuha kami ng mga bagong ebidensya at finally, ma-close ho namin itong investigation na ito. Mr. Chairman, if I just may clarify. So work closely with us kung ganon. And then bigyan niyo kami ng inputs. Ano yung mga information na gusto ninyo palang makalap namin? Mr. Chairman. Yes, Your Honor. Ang isa pong pinaka-importante po siguro sa amin in relation to our investigation, yun pong directive from the Philippine National Police preventing the sharing of information to the Commission on Human Rights on the basis of Executive Order Number 2. Yun pong Date exceptions. What? Dated what? EO number 2 dated para ma-situate natin kailan in-issue yan. It was issued during the time of former President Duterte, Your Honor. Kaya anong month yan? Basta 2016 to 2022 yan. EO number 2. Yes, Sige, go ahead. So yun po yung naging problema kasi yung police po, nung nag-iimbestiga ang komisyon, pumupunta ho sa different police stations kung saan mayroong nangyaring pagpatay at humihingi kami ng mga investigation reports, spot reports, kung anong mga ebidensyang available sa police. Hindi ko sila nagbibigay. At iba-iba ho yung dahilan. Isa hong dahilan yung EO2. At ang iba pong dahilan, meron hong direktiba coming from the leadership of the PNP na pinagbabawalan makipag-ugnayan ng Commission on Human Rights. Kasama ho yung mga NGOs or human rights workers. Ano naman documentation nun? Nung direktiba from the leadership of the PNP, anong documentation? Meron hong sinasite na memorandum from the PNP. What is it? Can you identify the memorandum? Sir, may I be allowed? Hindi na siguro ako. Chairman, you will continue, ha? You will continue. We'll just allow the President to interject. Mabuti Yes, itong napag-usapan na rin natin ang puro tayo Pilipino, sir. Pilipinas to. Dumaan ako, mayor, congressman, naging presidente ako. So, more or less, medyo kapa ko yung ano. But let me start by saying that talagang hardliner ako.
Because siguro sa disiplina rin ng bata pa kami, yung nanay ko na pag nagkasala ka noon talagang 5 oras ka dyan sa altar na kaganon. So, yung ano namin, kanya-kanya tayo ano yan. Nung na mayor ako, gusto ko yung tama lang. At gusto ko protektahan yung pamilya ko, the city of Davao, yung mga tao, na huwag mong saktan. Kaya yung mga kriminal na nag-warning na ako, tapos they persisted, lalo na sa droga. Alam mo, sir, Yes, Mr. Chair. In the interest of time, with all due respect, pwede po bang matanong yung follow-up question sa CHR? sige. No, I'm asking Mr. Chair. Sige. Ako, ma'am. Yeah, Mr. President, sige, thank you for the input. Sige, can we continue with the chairman of the CHR? Sabi mo, may direct, in addition to EO number 2, ang na-encounter ninyo mga problema, may directive from the PNP leadership. Can we give the documentation? Which one? Ang isa ho yung memorandum, dated July 28, 2017. Isinite po ito ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police sa pag-deny ng aming request and subpoena for documents. Meron din ho mga verbal instructions coming from the alleged superiors ng mga chief of police. Okay, are you encountering the same problems or reasons as of the moment when you want to find out what happened from the station? Sa ngayon po, kasi after the House of Representatives initiated the hearings on EJK, nagkaroon ho kami ng opportunity to speak up with the PNP Human Rights Affairs Office, and we brought up the issue. And we were hoping na magiging cooperative ang Philippine National Police this time. Kaya lang nung sumulat po kami, ganun pa rin po. Ayaw pa rin nila mag-provide ng Mr. Chairman, may I just ganun pa rin. Yan ang testimony mo sa atin. Ganun pa rin ngayon. Yes, Okay. yes, John. Yeah, Mr. Chairman, I would just like to ask the report lang, Senator Baton, just one quick interjection, because the chairperson of the Commission on Human Rights made mention na hindi kumpleto yung report. Is that correct? Because I have here with me a copy of that report, the 2022 report of the Commission on Human Rights, na nakalagay po dito yung mga drug killings. I am not sure, because it's concerning for this representation to hear that it is not a complete report. And while reading the report, and if I may, Mr. Chairman, this is just 3 sentences. Number 1, use of excessive and disproportionate force is evident in most cases where only 1 victim is involved versus 3 policemen. 2, 86% of those who obtained gunshot wounds were shot in the head or torso, indicating an intent to kill. And 3, in at least 59 incidents, witnesses argue that the police engaged in violent conduct and or employed disproportionate and excessive force, including A, forcefully barging in the house, B, physical abuse of victim before being killed, C, threatening witnesses, D, dragging away of victims from the place of incident before being killed, etc. I just wanted to find out, Mr. President, ito ho ba, report talaga nila to? Ito ho ba'y kompleto? At ngayon narinig ko, hindi kompleto. Then, why are we getting these reports, Mr. President? Thank you, Mr. Chair. Apo, to respond, yun pong report na binabanggit, tama po kayo, this was officially released noong April 2022 by the previous commission. Kaya ko po nabanggit na hindi siya kumpleto because this is only a report on the sampling made by the commission. Kung titignan po ninyo, ang total number of cases that were investigated by the commission is around 3,790. Pero po yung subject ng itong report nito is around 882 cases lamang po. At dahil po kaya po nagkaroon ng sampling lamang dahil nga ho yung difficulties in the conduct of investigation. And out of the sampling made, nagkaroon ho sila ng analysis and they came up with findings and recommendations. Kaya nga nakita rin po namin, pag-assume namin sa office, na kailangan pa ituloy.
yung investigation kasi nga ang karamihan sa most of the recommendations contained in the report are only policy recommendations. So pag magpasa ng measure, how the police should do their work, pero wala hong determination as to the violation committed by respective individuals. Wala pa pong ganun eh. Kaya nga ho ngayon, ang commission, we form a task force again to look into these cases and determine accountability and hopefully come up with a recommendation to the relevant government agencies. And you have a time frame for that? Time frame? Wala pa ho kami na-set na time frame kasi nagsimula lang Thank kami. you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Bato. Mr. Thank Chair, you, Mr. one Chair. interjection. Senator Bato de la Rosa. I just would like to correct the chairman of the Commission on Human Rights about his statement that the PNP continues to deny documents or refuse to cooperate with any investigation being made by the Commission. I would like to cite to you, this is a news item from Inquirer.net in August 29, 2017. Ito alam ko, Inquirer.net is galit na galit ito sa war on drugs eh. Pero sabi, for the benefit of this committee, I would like to read. Ang headline is, PNP agrees to CHR request for documents on drug war deaths. Philippine National Police Chief, Director General Ronald Bato de la Rosa, met with Commission on Human Rights Chairman Chito Gascon, the late Chito Gascon. May his soul rest in peace. On Tuesday at Camp Crame for a dialogue on human rights and the war on drugs. In a press briefing after the meeting that went for about an hour, Gascon said they requested for the case folders of deaths involving police and the war on drugs that are under investigation, as well as the status of persons arrested still in jail. Gascon later told reporters in an ambush interview that the PNP agreed to make available the case folders involving deaths from illegal drugs starting May 10, 2016. So, nung ako pa ay Chief PNP, I was cooperating with the CHR. And pumunta pa nga si Chairman Gascon doon sa opisina ko at hiningi yung folder and we cooperated with them. Bakit yung report nyo ngayon ay sinasabi nyo hindi nag-cooperate ang PNP? Mr. Chair, hindi naman po lahat ng request ng komisyon. Kaya nga ho sabi ko, isa sa mga naging problema sa investigasyon ay yung non-cooperation ng police. May mga pagkakataon na nagbibigay at mayroong pagkakataon na hindi talaga nagbibigay. At tinanong niyo ho kami ngayon. Siguro mas maganda kasi nag-uusap naman kami, no? Chief to chief. Chief PNP, chairman ng CHR, nag-uusap naman kami. Kung may kailangan kayo, punta kayo sa Krami. Baka yung reklamo niyo, punta sa mga station. Baka yung mga tao doon sa station, medyo, mamaya na sir, hindi kami pwede magbigay kung walang clearance sa aming station commander. Parang gano'n siguro sinasabi sa inyo. Dapat nag-usap naman kami sa taas. Doon na kayo sa amin doon na sa taas kayo maghingi. And the higher headquarters of PNP will direct the police station to provide the needed documents. Ang problema po natin na hindi ho ganyan ang trabaho ng komisyon eh. Kasi kapag ang nangyari ho ang isang insidente, halimbawa sa isang lugar, sa probinsya, hindi naman ho, ang tao ho namin direktang pupunta agad do sa lugar eh, at makikipag-ugnayan sa mga relevant agencies, mga testigo at kung sino pang makakatulong sa investigasyon. Kung ang gagawin ho namin ay makikipag-ugnayan agad, muna kami sa central office sa Krame, mahaba ho yung panahon. Kung may No, mas madali yun. You are wrong. You are wrong with your assumption. Mas madali yun kung direkta kayo sa Chief PNP. Ang Chief PNP, anong police station? Iloilo City Police Station? Okay. Iloilo. Kailangan na si Sir yung report niyan. Mas mabilis yun. Kaysa kung direkta ka doon, tapos wala doon ang Chief of Police, sabihin ng officer on case. Yung investigator on case, sir, pasensya na sir, hihingi mo na ako ng clearance dahil yung hipin namin, nandoon sa Krame, hindi ko makahingi ng clearance. Mas mabilis yun kung may usapan na kami.
Mr. Chair, ang tanong ko po ay kung bakit ho ang ibang mga pulis, ibang station nagbibigay at nakikipag-cooperate at bakit ho ang iba ay hindi? Kaya nga, for uniform implementation of my guidance to all commanders down the line, dumirekta kayo sa krami. Dahil no way na hindi nila susundin yung utos ko kung dumaan kayo sa akin. Or for that matter, to the next Chief PNP na kung wala na ako, yung mga succeeding Chief PNP. Kasi may usapan na kami. Commissioner Chairman Gascon. Have you tried, Mr. Chair? Have you tried lately Sa ngayon po, to coordinate sa taas mismo? Mr. Chair, yes, Mr. Chair, we wrote a letter to the Chief PNP, particularly pertaining to these cases, the killings in relation to the drug war. And again, they refused. Merong pag-alinlangan to entertain you, to share or to address your need for information. Ang masakit nung kung may nasa site silang basis not to cooperate with you. Yan bang nangyayari sa ground? Ang ginagawa pong basis pa rin is yung EO2 under the list of exceptions. Ang FEO2 po ay EO2 was issued 2016. It pertains to freedom of information na pinasa ng Office of the President before. Can I request for parang some sort of a memorandum Yes, kung yeah. yung na-encounter yung difficulties para organize yung data? Yes, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. And even while we're waiting for that memo, nakikita ko po sa gallery ang ating PLLO. Baka pwede na pong, if the Chair allows, pwede na pong i-explore ng PLLO, ma-rescind o kung yung, ano yung tamang term, ma-rescind ng OP, ang Executive Order 2, and kung pwedeng ma-inform ang komite ng CHR, ano naman yung sinasite na issuances ng PNP National Headquarters sa Krame na basis for any of the police stations refusing to cooperate para matanggal na rin ang agam-agam ng lahat, klaro sa lahat na at the level of PNP National Headquarters, at the level of OP, the way is clear, and in fact, better kung pwedeng i-authorize ng OP or i-authorize ng PNP National Headquarters yung full untrammeled cooperation sa CHR, Mr. Chair. Thank you. Basta kami, willing to act kami, but we want yung real life ground level experience ng CHR. Okay. So okay, Yes, next in line to ask questions. And Mr. Chair, Mr. President, yes. Kunti lang, total. Go ahead. Paminsan-minsan lang to. Pardon, may strep set to may sore throat ako. So, baka sore throat ako. So, I do not mean to be disrespectful. Hey, go ahead, sir. Go ahead. Makati na yung strepsil to may. Pakinggan lang ho ninyo ako. Total, tinawag lang naman ninyo ako. Pakinggan ninyo yung kunting kwento ko. The human side. The human side sa misery ng drugs. Alam mo, mayor ako. Halos lahat ng problema ng... Alam mo, ikaw, alam mo rin. Mr. Chairman, alam mo yan. Yung... May isang nanay pupunta ng Middle East. Yung iba, maswerte. Yung iba naman, malas. But usually, they are treated as slaves. Alam mo yung mga countries na yan, ang pagtingin kasi nila sa mga nagsilbi sa kanila, they are not even treated as servants. Almost ang tratamento nila as slaves. Itong nanay na ito, nagtrabaho
ng 4 na taon sa labas. She keeps on remitting money to the family, hoping that yung pera niya, pinapadala niya doon sa asawa niya, maibigay doon sa mga anak para sa pag-aral ng mga bata at for the upkeep. Ang isang experience ko, ang nanay na talagang humiga dyan sa harap o sa sahig sa City Hall in total desperation related to me kung ano nangyari. Pero marami na akong naririnig na ganito at alam ko sa inyo, alam ko ganun rin. Ito minsan sila inaabuso. They are treated as slaves. And yet, para lang mabuhay, makapagdala ng pera sa pamilya nila dito sa Pilipinas, para lang mabuhay at makapag-aral ang mga anak nila, they would endure itong mga klaseng abuso, pati na siguro rape. They would just keep silent. Sige sila padala ng pera sa para mga anak nila. After 4 years, itong sabi ko, yung umiyak doon sa City Hall na humiga sa sahig. After 4 years, trabaho, pag-uwi niya, nakita niya ang anak niya. Isang adik na. Hindi natapos ang eskwela, yung padala ng pera niya, yung sakripisyo niya, baliwala. Doon sa droga napunta. Yung pera na pinagpawisan niya, na inabuso siya, at treated as slaves doon sa labas ng bayan natin, magpadala lang para lang dito. Pagdating dito, ang mga bata exposed sa drugs. Hindi yan makapagtapos. Makita niya pagdating dito, walang nakatapos, puro drug addict. Kaya yung outburst ko minsan, marinig ninyo dito or outside, yun yung rage ko sa droga. Isang nanay, trabaho sa labas, sakripisyo, 3 taon, 4 na taon, padala ng pera. Pagdating dito, pag-uwi, only to find out na yung mga anak niya, mga drug addict, sa droga, walang nakatapos at napurnada ang pawis niya. Yung Mr. Chair. umiga siya dyan sa sahig, dyan sa City Hall, nag-iyak. Humiga siya sa sahig, nag-iyak siya. Sabi niya, Mayor, paano ito? Sabi niya, gusto niya na ako ang magbigay ng relief ng grievance niya. May reklamo siya sa akin mismo dito sa mayor. Hindi siya nagpunta ng pulis sa akin. Mr. Ganun Chair, sa probinsya diretso yan sa mayor. Mayor, ganito ang nangyari. So, ganun ang mga istorya na kaya yan kung bakit ako talaga mainit at nakikinig ang Pilipinas ngayon. Kayong madurupista. Mainit talaga. Ayan yung mga police chief ko. Dumaan yan sila. Koy, pati si Danao, pati si... Alam nila yan. Mainit talaga ako sa droga.
Mainit talaga ako sa droga. Kaya mabutit na lang wala na akong trabaho ngayon. Kaya yun ang istoryang lumalabas sa Davao na ganon-ganon. Baka totoo yan, Senator. Baka totoo o baka hindi. But I am not prepared to admit anything. Kung ano yung nagchichismis, alam mo, hindi machismis yan kung walang nangyari. May nangyari Mr. yan. Chair, please. Na napapag-usapan yan. Kung ano man ang lumabas niyang istorya sa labas ng Davao, kung ano ang nangyari, anong ginawa ko, ipaubaya mo na lang sa ano. Hindi mo naman rin ako makulong kasi you have to produce witnesses and you have to go to trial. At hindi naman ako pwedeng gano'n na lang magpakulong. Pero basta sabi ko, pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang, I will do the same thing again and again and again, basta nandyan yung droga. Mr. Chair. Yes, ma'am. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing, and I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga. Pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya nyo. Mr. tungkol Chair, doon. if I may. Salamat Sige, tayo, Mr. it's Chair. actually the turn of Senator Bato, and let's give him 10 minutes of uninterrupted time to ask questions. Sige, sandali mo naman. Before my time starts, Mr. President, Mr. Chairman. May I just be clear on this? Yung ano yung lumalabas sa karakter ko, yung policy ko, yun na yung experience ko, kaya lumalabas yung sa utak ko, pati bunganga ko. Yun na yung galit ko. Galit talaga ako sa droga, sasabihin ko sa inyo. Mainit ako. Thank you. Thank you, Mr. President. Lahat tayo, we are all the product of our own experiences. Tama. Sige, Senator Bato, you have the floor. Yeah, thank you, Mr. Chair. I just would like to remind our colleagues, Mr. Chair, if I may, that we invited the former president to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Lima kanina, haba-haba ng sinasabi. I never interrupted her. Kahit anong sinasabi ng mahaba. But, itong ating nag-raise pa nga ng hand yan kasi gusto niya magsalita. Sana, hintayin natin matapos. Huwag natin i-interrupt, Mr. Chair. Yun lang po. Nagpapalabas na ako ng aking observation. Salamat sa Senator. Pero yun, nasabi ko na rin, nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa anak lang rin ako ng mahirap eh. Kaput. Dumating kami ng Davao na we have to hack. Puro kahoy pa yan. We have to clear the forest para makapusto kami. Kaya dumaan ako dyan sa yung boulevard na yan. You will be familiar because you're from Mindanao. Diyan kami nakatira sa nagkarindirya ang nanay ko noon nung dumating kami sa kaya nakita ko yung hirap ng lalo na sabi ko yung nanay na lumabas nagtrabaho padala ng pera tapos yung pera niya nandoon sa droga. Thank you, sir. I'm sorry but tapos na ako. Nailabas ko na. Sige. Salamat. Hindi na ako magano. Ito for the information, si Colonel Grijaldo, you're a witness requested by Senator Bato. Sino pa ba? Mga PNP. Karamat, you're requested by Senator Bato. Pero klaruhin ko lang kay Dr. Liabres and Mr. Kevin
bumagat, you were requested by Senator Bongo. Okay, so relax lang po kayo dyan. Sige, go ahead, Senator Bato. You have the floor. Yes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just would like to ask the former President if kasama ba sa sinasabi niya na Davao Death Squad. Kasi alam ko, magaling ito si Mayor pa sa noon, magaling ito sa Saywar eh. Yung meron siyang abilidad wherein yung mga kriminal pwede niya ma-encourage magbabarilan na magpapatayan yung mga kriminal. Kasama ba yung mga former mga criminal mayor na Mr. President na may turing mo na yun na rin kinukonsider mong death squad as a for euphemism. Sinasabi mo lang death squad yung mga kriminal na who are killing each other. Magtanim ko lang ng intriga. Intriga, ginagawa mo, kaya sila nagbabarailan. Diyan ako mahusay. Magtanim, kaya ako na presidente. Na presidente ako sa intriga. Magtanim ka lang ng intriga dito, intriga doon. Alam mo, utosan mo lang ito, gawin mo to, tapos magputok yan. And that would start the war. Hindi naman kailangan na, ilang kayo na dumaan, Danao, Koy, pati Archie Gambo. May inutos ba ako sa inyo na talian mo ang tao, patayin mo? Ngayon, sabihin mo sa kanila ngayon, nandito na tayo kasi yun ang ano sa akin eh, extrajudicial killing. May inutos ba ako sa inyo ni minsan na patayin yung kriminal na nakatali dyan o nakahiga? Tell the people now, bago tayo mamatay, ikaw, Senator De La Rosa, did I ever tell you to shoot a criminal na defenseless na nahuli na ninyo? Never in my whole life, Mr. President. I can tell you, Mr. May Chairman. sinabi ba ko sa inyo na isalvage ninyo yung tao? Never, Mr. President. Alam mo bakit? Di ba sinabi ko sa inyo, huwag ninyong gawin yan kasi yung karma. Babalikan tayo ng babalikan. Kaya tayo umiiwas eh. Pero Mr. President, I would like to make it clear na meron akong napatay sa Davao in a legitimate encounter. Yes, alam ko. Because you instructed me to operate against these people. Kaya napatay namin yung tao na yon, mga kalaban na yon. Ilabas na lang natin yung Legitimate operation, Mr. President. That was a legitimate operation. Ilabas na lang natin Hostage taking, yung Mr. President. Hostage taking. Karnaper. Marami ko napatay. Kidnapper. Doon sa bangko. Na doon nag-withdraw pa ng pera sa bangko. Sabi mo sa akin, Bato, siguruhin mo yung mga kriminal na yan, dinala nila dito yung kidnap victim dito sa Davao at dito pa mag-withdraw ng pera, siguruhin mo na mahuli ninyo yan. Pag lumaban, you know what to do. That's your word. True enough. Patay yung mga kidnapper, Mr. President. Nandoon ako. Yeah, because ayaw mong may mga kriminal na papasok sa ating syudad. Bigo mo po, kidnapin mo yung babae, dalhin mo sa Cotabato, Patayin. tapos ibalik mo sa Davao, kakain ka pa doon sa bahay ng papadutuin mo pa yung in-check doon sa... Tapos pagbaba nila, nandun ako na yan sila. Sabi ko, patayin ninyo yan. And Mr. President, I would like to remind Mr. Chairman that if you are going to review yung mga media interview ko sa Davao, there were many times na sinabi ko sa media ng Davao, pag mayroong patay at nagresponde ako doon, sabi nila, pinatay daw ng Davao Death Squad. Openly, sinasabi ko, kayo mga Death Squad dyan, kung sino-sino yung nagpa-Death Squad dyan, magaling lang kayo pumatay ng walang kalaban-laban. Andito ako. Ako si Colonel Bato.
Kung gusto ninyo ng barilan, dito kayo sa akin at lalaban ako sa inyo. Kung sino yan nagpa-disquad na yan. Kaya mali po na sabihin na kami pong mga dating sa Davao na Chief of Police ay membro ng disquad. Siguro, Senator Risa was not listening to the answer of General Danao. Mr. Nung Chair, I sinabi was niya listening. It was the former president who said na ang mga PNP ang death squad. I not me. declare Bato de la Rosa is a death squad yan. Ako, 100% joke talaga yung sinabi niya. And in fact, binawi naman niya afterwards. Sinabi niya na hindi kasama ang police sa death squad. So, yun lang po. I just want to set the record straight, Mr. President. Now, Senator Bato, before you continue, to complete yung story mo about this kidnapping na ganon, can you give us the date ng insidente? Baka may marami nakikinig, gusto i-research yung pangyayaring yun. Anong mga panahon yun? Para, just to complete the story. Tanungin ko lang, mag-research Di mo na masyado maalala. Di ko makuha yung date. Sige, go ahead, sir. Go ahead, sir. Go ahead to your next point. Okay. I just would like to ask the former President, Sir, noong ikaw ay presidente, lahat ng tao sa Pilipinas kinukonsider kang hero dahil sa ginawa mong war on drugs. Lahat ng politician we're singing praises. Hallelujah! Thank you, Mr. President. Meron pa nga mga congressman nagsabi, Mr. President, sana ma-extend ang term ni Pangulong Duterte dahil sa ganda na nangyari sa ating war on drugs. 1.6 million ang nag-surrender in the first 6 months. The crime volume was reduced to 49% during the first 6 months. At ang nahuli, there were around 300,000 na nakakulong sa mga kulungan all over the Philippines. Kaya nagka-problema tayo kung paano natin i-deal yung overcrowding ng ating mga kulungan. Ito, buhay ito ha. Ito mga nakakulong, buhay yan. Dahil hindi nanlaban, hindi lumaban, kaya buhay sila. Around 30,000 nakakulong sa lahat ng mga estasyon. Alam ng Pilipinas yan, Senator. Yes, sir. Sa TV yun nag-surrender lahat by the thousands. Nakita naman ng buong Pilipinas yan. Kaya nga, ganun karami ang tama ng ating bayan. Tapos kung pagkaganong ka lang, do not do that because that is not good. Do not commit. Kung ganun ang ugali mo, huwag ka nang mag-mayor, huwag ka nang ma-presidente, gago ka. Hindi mo alam kung anong gawin mo. Thank you, Mr. President. Presidente ako gano'n, no? Sabi ko, huminto kayo. So ngayon, Mr. President, kasi dito sa kultura natin, alam mo, the Philippines remain feudal until now. Kaya ang mga tao dito, pag may isang corrupt na mayor, lahat ng mga tauhan niya yan, mga gambling, yung mga collection dyan, yung mga waiting, nandiyan sa gagong yan. Pag corrupt ang mayor, sira talaga. Kaya pag hindi, sa panahon ko, tinawag ko talaga, sabi ko, huwag sa panahon ko. Alam ko hindi mo maiwan yan Kasi mukha mo po, yung mukha mo, ilagay mo yung mukha mo dyan sa pera mo, palit mo kay Rizal. Pero wag sa panahon ko, tayo. Thank you, Mr. President. Alam nila, ayan puro chief of police ko yan. Alam nila yan. Ngayon, Mr. President, mabuti, na nag-imbestiga. Hindi mabuti yan, Senator, Mr. Chairman, give us enough time so that malaman na rin ng Pilipinas na kung ano talaga ang problema ng Pilipinas. Sisirain talaga ang bayan natin, sigurado. Kawawa ang mga bata.
Yan ang problema ko. Ngayon, nung mayor ako, sabi ko, wag na wag kasi kawawa yung mga bata. Now, Mr. President, ngayon na ikaw ay iniimbestigahan sa war on drugs, where are they now? Yung mga nagsusuporta sa iyo noon sa war on drugs, hindi natin narinig ngayon. Iniwan ka sa ere. Ano po yung naramdaman mo? Takot. Alam ko kasi yung tao. For the good time lang yan sila. Yung mga crisis kang ganito, wala ka namang kaibigan. Walang sumusuporta. Well, of course, nandito si kaibigan ko, nandito si Mr. Biliga, nandito si Sal. Ayan dyan sa likod ko. Ilan lang yan. Pero pagka ngayon ang Davao, ngayon taga-Davao ka man, taga-Davao kayo lahat, kayo mga general dumaan doon, good time na, peaceful na, walang gulo, walang pickpocket, pero wala, hanggang dyan lang. Kalimutan na ng tao yan because sa bagay naman trabaho mo yan eh. Tama naman sabihin ng tao na, bakit kami may utang na loob sa iyo? Bayad ka. Trabaho mo yan. Tama yan. In theory, tama yan. Tama sila. Kayong mga pulis. Ikaw. Pati ako. Pero yung dapat lang ng malaman na yung pagiging mayor ko, pagiging talagang presidente, dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Ayaw ko maging hero. Kasi kayong lahat ng mga chief of police dumaan sa Davao. And I would like to take this opportunity with the permission of the chairman that I would like to thank you, Mr. President, for your war on drugs. If there was no war on drugs, there is no Senator Bato. Maraming salamat po doon sa opportunity na binigyan mo sa akin na maging chief PNP at ako'y naging senador ngayon dahil doon sa war on drugs. Maraming salamat. Kung nakikinig yung PNP pati yung patuloy ninyo yan at magtrabaho kayo ng husto kasi ang droga talagang talamak. Kawawa ang Pilipino anong tawag dyan sa Tagalog, patapol-tapol, patamad-tamaran kayo niya. Trabaho kayo ng husto, alam ninyo na ang droga talamak. Kaya kayong mga presinto, yung area of jurisdiction mo, pag mandyan pa yung droga, umalis ka. Kung chief of police ka ng syudad, pag may droga at hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, putang ina, umalis ka dyan sa trabaho mo. Sorry for the... Thank you, Mr. President. I think, Mr. Chairman, medyo mahaba na yung time ng ating... Yes, alam ko. Gusto na siyang magpahinga. Thank you. If the President can still stay a little longer, okay lang, sir? For a couple more minutes? I am at your disposal, sir. Sige. Ako magsabi ninyo hanggang bukas tayo dito. Okay lang. Wala akong magawa. Actually, dapat Senator Bato, nag-apologize tayo kay President for starting our hearing in the morning. Doon siya nahihirapan actually siguro. In the same manner that I would like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay gano'n ka, even in front of anybody.
Ganon talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako kasi galing ako sa baba. Salamat Class kaayo, 3 Mr. ako. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya, ng ma'am, seryosong bagay ng war on drugs saka Kaya extrajudicial killings. ako bastos, Salamat ma'am. kaayo, Wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. Thank you, Mr. President. I am now, hindi sa lahat ma'am, baka sabihin mo magwalang hiya ako sa inyo, hindi yan. May kunting edukasyon rin ako, decency. Yung demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa kriminal yan. Dahil nga, naging prosecutor ako, matagal masyado. Ako muna. Professor ako ng Professor ng Police Academy. Thank you, Mr. President. Okay, ako mag-interrupt kay Senator Bato kasi andito naman si Aaron Aquino, General of PDEA. Thank you, sir. Kahit retired na kayo, ikaw nag-represent sa PDEA. Pero, can I ask you about PDEA? Konting lang kasi metrics yung pinag-usapan namin dito PDEA is a 22-year-old organization. Mr. Chair. Ang bigay sa inyo... Does that mean that I am finished already? Hindi pa. Okay, thank you. Interjection. Kayo, binigay nga sa iyo yung ang basa namin sa law, sa anti-drugs, PDEA, dapat yan Do you have, naging head kayo For how long were you head of PDEA? Taon din ba? Taon? Years din? It's 2 years and... 2 years. Okay, so you're familiar with PDEA. Yes, sir. Are you in possession or are you the repository of data about drugs? So paano gusto natin sukatin ang success ng Duterte administration's war on drugs? Hawak ng PDEA ang any metrics na before June 30, 2016 at tapos June 30, 2022. Meron kayong klaseng ganun data? Is it matrix, Mr. Chair? Matrix? Are you asking? Metrics, data. How much drug we have? Marami sigurong ways to measure the drug problem. Number of users, number of suspected pushers, at what levels, big time, manufacturing, etc. Number of arrests, do we have all of this data with the PDEA? Yan ang tanong ko. Yes, sir. And I think sa Dangerous Drugs Board din, sir, may data. DDB. kasi General ko yung nga pala naman sa DDB. So, ganon. Just, hindi ko na siguro kayo ipipress sa figures but not you, General Aquino, but the current PDEA. Are you still with the DDB? Wala na rin, sir. And the current DDB, kunang ko na lang, ang sinasabi nyo sa akin, they should be in possession of the data. That's what you're telling me. Yes, Mr. Chair. Okay, we will require them to submit. Kasi ang katanungan, marami rin nagtatanong is, ano ba yun? How successful was it? Pero we have to use some objective metric. Hindi pwedeng, siyempre, kung subjective, puro praises o puro criticism naman. So, mag-isip kami ng metric na how to measure a success or failure in the war against drugs. Okay. Sir, Mr. President, sige. Senator, may I be allowed additional moments? Alam mo itong war of the... Itong PDEA, hindi man sabihin inutil. Pero kung yung PDEA, ang asahan mo to fight drug, patay ang Pilipinas. Take it from me. Galing ako sa taas presidency. Galing ako mayor, congressman. Hindi kaya ng PDEA. Hindi nga niya alam sino yung mga diyan sa palibot dito sa Batasan, sino yung mga drugista diyan sa Police talaga yan. Police. Ang sekreto niyan is mayor, pati police at barangay captains. Yun lang yun. Yun ang kailangan mo. Huwag na yan generals. Police, kapitan, police, barangay
Yan. Well, generals, malayo masyado yan. Anak ng puta. Sorry. Wala yan. Hindi, you cannot solve the problem. Nandito na lang rin tayo pag-usapan natin what's the best approach to. The best approach really is dito sa baba. Barangay captain, tapos yung mga mayors, dapat nilang pukpukin talaga. Pag ang isang mayor, pag sinabi niya na walang droga dito sa syudad ko, hindi naman ako nagyayabang. Ay, pupunta naman kayo ng Davao kung gusto ninyo. Meron kayo. Pero pag sinabi ko, dito sa Davao, walang droga, wala talagang droga. Ilang police chief dyan. Ayan, si Gamboa, Danau, pati ito, dumaan si Koy. Pag sinabi ko sa kanila, walang droga, kayo ang... Sabi ko, ipapakaw ko talaga sila sa cross. Nagpagawa ako ng cross dyan sa... Nilagay ko sa barak sa likod. Ipapako ko yung police director dyan na pagka may... Trabaho ninyo yan eh. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. Yes, Senator Bato, you have the floor again. Sige. One interjection lang, if I may, papahingahin Mr. mo natin Chair. si President Duterte and I will proceed to Colonel Hector Grijaldo. With your permission, pero kung ayaw mo, okay lang. Ano yun, yung- Senator Risa wants to interject. Okay lang, with your permission. Pwedeng hindi. Para kanino, For the for the record record. only. Okay. With the permission of Senator Bato, go ahead. Dagan salamat, Mr. Chair ug Senator De La Rosa. For the record lang, in fairness sa PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency is the lead anti-drug law enforcement agency responsible for preventing, investigating, and combating any dangerous drugs, controlled precursors, and essential chemicals within the Philippines. So, tigilin na po natin yung pagsisira at paninira sa mga Hindi ba institusyon. paninira, ma'am? Because we need, Sinasabi ko, para sabihin kulang. pero may nasabi Hindi rin nila kasalanan. may Ang nasabi ideya rin talaga hindi kulang inutil. ng tao, Pero- kulang ng organization. Pero I heard the term, Mr. Chair, You have halos to have, inutil. Mr. President, tao, pati pondo ng pera. There are ways na i-strengthen ang PIDEA na hindi natin Hindi sinasabing mo dala sa halos istorya yan dito. inutil. Actually, okay. No. Excuse me, Mr. Chair. Sige. Miyembro po ako ng committee ito, ng subcommittee at ng Senado. So, I am just making an interjection Yes, in fairness sa PIDEA na isa sa mga importanteng institusyon ng law enforcement natin, particularly in suppressing the supply of drugs. For the record lang, Mr. Chair. Dagan salamat, Mr. Chair o Senator De Sige, La what's Rosa. the opinion of the Ako President? naging Yes, mayor, congressman, naging presidente. Ang sinasabi ko dito, wala akong tinatamaan. I'm just expressing, I said, my experience. Na kung ano talaga ang kulay ng droga dito sa Pilipinas. Baski dito sa Batas. Putang. Baski dyan sa Ligos. Malakas ang droga dito sa Batasan. Kaya kung kailangan mo talaga na, kailangan mo ng pulis, kailangan ng Pilipino, you elect a mayor na magsabi one of his, baski one of the, sa program niya, sa agenda niya, drugs, maghingi siya ng chief of police na who's dedicated at saka yung may character talaga. Pero kung yung chief of police na gusto lang ng promotion, mag-retire na kayo. Yes, Mr. Thank you, Chair. thank you, Mr. President Batos. But I will confirm na yung in aid of legislation part ng ating hearing, isa yun na lumalabas nga yung
PIDEA yung law creating the PIDEA, manpower, budget, etc. So, Palakasin ninyo, sir. Yes, sir. Kaya nga, isa yan. I will confirm it na yan ang isa sa mga initial kaagad na lumalabas na in aid of legislation na ideas. Yung PIDEA, pinasa lahat ng drug dyan, pero kaya ba? Yan. Nakuha natin ng feedback sa Presidente. So, Kulang. Yes, sir. Ayun, isa yun sa ano. Ipapalabas natin yan sa future hearings. Ano ba ang sitwasyon ng PIDEA? Si PIDEG, bakit na-revive si PIDEG? NARCOM kayo dati yata pagkaalam ko. If I remember it correctly, NARCOM, inalis natin by policy of law. Pero re-revive, it's now PIDEG under PNP. Sige, I'll now recognize Senator Bato for his continue his interpellation. Thank you, Mr. Chairman. Alam mo kung ang problema ng droga ay napakababa na level lang, siguro kaya ng PDEA kontrolin. But before we came into office, President Duterte at ako naging chief PNP, sobrang talamak ang droga. Everywhere, anywhere, buong Pilipinas, kalat ang droga. Kaya, what can PDEA do? They are only 2,000 plus. Ang PNP, 200,000 plus ang PNP. Kaya kinakailangang immobilize ni Pangulong Duterte yung PNP because ang PNP everywhere in the Philippines up to the barangay level may police doon. Kaya ginamit ang PNP para mag-wage ng war on drugs. Hindi kaya ng PIDEA. Hindi sa sinisiraan ni Pangulong Duterte ang PIDEA. Talagang hindi kaya. Hindi kaya. 2,000 plus lang yung PIDEA. Tapos yung PNP, 200,000 plus. So you better use the 200,000 plus at alam na alam pa ng mga pulis kasi yung iba nila mismo ay sila pa involved sa droga. Alam na alam nila yung drug personality doon sa area nila. So, yun po ang the rationale behind, Mr. President. Ganito kasi, yes, sir. Pinatawag ninyo ako dito. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Makinig kayo kasi ako galing talaga sa baba. At itong lahat na ito dumaan sa akin. Koy, lahat dyan. Gamboa. Bato. Makinig kayo kasi makinabang ang bayan natin. Hindi ang yabang ko dito, ang bayan ang makinabang natin. Hindi ako nagyayabang, galit talaga ako sa droga. Kasi sinisira nila ang bayan ko. Ang mahirap dyan, ang mga anak. Yun ang sinasabi ko, lalo na yung mga nanay na nagtrabaho doon sa Middle East, na nirape, inaabuso ng putang ina nila. Tapos magpadala ng pera dito para sa pag-aral ng mga bata. Pag-uwi nila after, yun sa City Hall, umiyak dyan sa harap ko, nagligid-ligid, ano bang tigid-ligid sa Tagalog? Gulong-gulong dyan sa harap harap. Kasi yung pinapadala ng pera pala na, yung dalawang anak niya, babae, puro doon sa droga na punta yung... Kaya kung makita mo, ewan ko, hindi kasi kayo sa babae. Kung ikaw ang mayor, makikita mong ganon ang sakripisyo ng tao, dugo, pati pawis. Tapos ganon lang ang mangyari sa kanya. Ako ang nakikinig sa istorya dito. Ako yung mayor. Ako ang nagsasabi, I will protect the city. Ano? Putang, pagkahipokrito ko naman. Wag na lang ako mag-mayor kung wala akong gawin. Kaya ang daw sinabi ko, stop or patayin kita. Magdiretsahan na lang ako. Total, akin lang naman to. Alam, maybe because yun ba talaga ang totoo? Ang ganap ko, huminto kayo, papatayin ko kayo. Putang ina ninyo. Yan ang totoo. Bitawan na natin. Total, Congress or wherever. We know the sanctity of the institution of Congress. But there is always a time to
let go of your... At alam yan, puro alam ng pulis yan. Yan lahat na nakaupo dyan, yan, dumaan ng Davao yan, alam nila ang sentimento. Thank you, Mr. President.